Reaksyon ni Enigma nang banggitin sa Apex sa battle. Trabaho ni Batas sa Canada, astig pala. Didel, delikado sa second round ng langit lupa. Alamin natin ng mga yan, so tara. Dahil nga sa nakaraang buwan, ang usaping issue sa pagitan ni Apex at Enigma. Dahil nga nag-trending ito kamakailan. Kaya makailang beses itong nabanggit sa langit lupa tournament. Tara at balikan natin ang reaksyon ni Enigma sa pagbanggit ni Apex sa battle. Ang lala ng battle rap drama ngayon no? Tapos nasa amin ang hatred, fuck! Biruin nyo, ang ganda ng poster, lakas ng lineup, tas comment, we want Apex back? Tangina. Bukod sa flood, ngayon sa blood ka naman ilulublob. At para mas nakaka-fuck, burat ko naman isusuksok. Dito sa aking greatest rap, kayong lahat malulungkot. Kaya comment, we want Apex back sa ginawa ko na tuldok. At tandaan, Mong, wag na wag kang magbabaon ng gold label kung ayaw mong maban. Gold label, maban. Change topic, galit Arik. Gusto nyo manihan? Gusto nyo? Sige. Gayahin natin sa Facebook yung trending na latest. Game? For 5K, bring me Apex. Sayang yung 5K. Pero speaking of Apex, silang dalawa nilang seta, dati nasa tuktok yan ng battle rap. Pero ngayon, pinababa na. Tinira kasi nila si Boss Eric at yung flip top, kaya yun, pinababa na. Tinira kasi nila si Boss Eric at yung flip top, kaya yun, pinagbaba na. Alam ko lahat tayo nanghihinayang. Sa kabilang balita naman, Batas vs Luxuria. Yan ang huling battle ni Batas sa flip top at nakakalungkot na natalo siya sa huli niyang battle at babae pang nakatalo. Luxuria vs Batas, mag-iis pambes para sa kanilang pareho. Isa buhay 2020 ang laban. Boto ng hurado, 3-2, advancing sa tournament. Magingay para kay Luxuria. Shoutouts Batas. Yeah. Matapos ang battle na ito ni Batas, tuluyan na siyang nagretiro sa mundo ng battle rap at lumagay na sa tahimik sa bansang Canada. Sa reaction video nga ni Batas kahapon lang, dito ay sinabi niya kung ano yung mga pinuntirya niyang maging trabaho nang mapunta sila sa Canada. At ito nga daw ang industriya ng cannabis. Puro tungkol sa cannabis ang mga naging trabaho ni Batas sa Canada. At kahit ngayon ay related pa rin sa cannabis ang trabaho niya. Dahil 420 ngayon at binanggit ni Arik ang flip top beer. Nabanggit ko na ewan ko kung saan, pero sinasabi ko dati na pagdating ko dito sa Canada, sa totoo, ang plano ko maghanap buhay o magtrabaho, makahanap ng trabaho na hindi ko magagawa sa Pilipinas. At isa doon ay ang cannabis. So yun talagang gusto ko rin pasukin. Kasi bago yun eh. Kumbaga, kung isa ka sa mga pumunta ng simula, di ba? Isa ka sa mga pinakauna, di ba? Parang ganoon eh, bagong industriya eh. Yun, so yun. Nagkaroon ako ng mga day job na puro sa cannabis. Magpack, magpatuyo, magtanim, mag-alaga ng halaman, lahat yan. Ngayon, yung sa lahat na nanonood dito ng mga taga-Canada, isa ako sa, kumbaga, nag-blend, no? Kumbaga, kaya ko naalala dahil flip top beer, sabi ni Arik. So, brewer naman yun sa mga beer, di ba?
So basta sa drink blend, nagbe-blend ka. So isa akong nagbe-blend ako ngayon para sa isang company na cannabis drinks. So yun, kanya rin lately naging busy ako talaga dahil tinrain nila ako para doon. Tinitrain nila ako. So yun, ngayon mas hindi pa rin ako sanay. Hindi pa rin ako sanay pero nasanay na ako ng konti. So yeah, yun lang. So gumagawa kami ng mga root beer o seltzer, alam mo yan, mga juice na cannabis infused. Yeah. Nabibili sa all over the country, buong Canada, iba't ibang probinsya ng Canada. Yun, isa sa pinaka parang malaking brand nun. Yun. Happy 420 pa rin yun. Hindi siya sinde pero di ba, paamat pa rin siya. Tapos legal, di ba, Stig? So, yeah. At sa huling balita, malakas nga ang pinakita ni Didel sa debut battle niya sa Flip Top. Marami tuloy nag-e-expect sa kanya na makarating sa finals. Kahit si BR bumilib sa pinakita niya kontra Kulas. Well, I rep Trono sa oro, yeah, the gold one. Come out swinging like Ali and Foreman. Boss, puri mo cold one dahil di sasapat ang Kulas. Dapat sinama mo si Rene at Foreman. Kasi parang dito pa lang lamang na agad si Suntok si ano. Punchline based yung ano niya, rounds niya. Kaya halfway through pa lang sa 2 minutes, madami na agad punches. Alam mo yun. At ang gaganda rin nung ano niya. Ang ganda niya mag-taglish yun niya. Parang marami nga nagsasabi na, nababasa ko sa comment na parang ano daw, parang may pagkasak maestro. Kasi kung volume lang pala ang limit ng iyong artistry, para kang audio recording na distorted ang playback. Kasi basag ka instantly. But I guess walang... Galing no, yung boses, volume, tawag doon, distorted, basag ka instantly. Kung yung boses mo, sinabi niya malakas yung boses kaya nanalo, ngayon parang distorted, basag ka instantly. Galing nung pagkakadugtong niya. Yeah. Kaya si Kulas, ginawa ko ng Uzarugami, wag nyo nang hanapin to sa bracket. Parang Fluvert Floyd na -5, motherfucker, there is only one threat, and that's me! Parang Robert Floyd na -5 because there's only one threat, and that's me. Galing, solid. Bagamat nagalingan si BR sa kanya all 3 rounds, tingin ni BR na mabubutasan si Didel sa susunod na round ng Langit Lupa Tournament dahil sa pag-English na ito sa battle. Ang nakikita kong pwedeng maging butas niya next round ni Didel is yung masyado siyang nakabase sa Taglish na ano nga. Hindi naman mali, pero feeling ko mahanapan na yun ng butas sa susunod. Alam mo yan? Yung masyado niyang pagbabad sa mga Taglish. Parang yun nga, sak maestro nga yung style ng galing naman sa kanya na dun galing yung blueprint. Ang susunod nga na makakalaban ni Didel sa second round ng Langit Lupa ay si Mison. So kayo ba mga kuistingin nyo? Kaya-kayang talunin ni Mison si Didel? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.